So, ayan na nga po, naku, pinangalanan na ni Curly Discaya, ito pong mga politiko na sinasabing namomorsyento sa proyekto ng gobyerno. Nako, mga congressman, nako, mga nabanggit diyan yung si Patrick Michael, yung sa Quezon City. May Roman Romulo, ito nga si Artayden, ako, asawa ni Maine Mendoza yan. Naku po, mga nabanggit po na humihingi daw po ito ng mga porsyento. At syempre, most notable at talagang nabanggit din dyan na matinding-matindi, si Saldico at ang ating House Speaker Martin Romualdez. Naku po, ayan na nga ba. So habang nalulunod po sa baha ang ating gobyerno, nalulunod sa baha ang ating mga kababayan, nalulunod sa baha ang mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, ay nagpapasasa po sa pera ng bayan ang mga politiko na ito. Nako, kung totoo po yan, isa pong malaking kahihiyan to, isang malaking eskandalo, isang malaking issue na kailangan pong investigahan ng malaliman at pagbayarin po ang mga politikong humihingi ng lagay, tongpats, kickback, at kumbaga mga tao po na ginagamit ang kanilang mga posisyon para po makapangkotong sa mga kontraktor na katulad ng mga Diskaya. Ngayon ko nalaman, kaya pala ayaw ni Curly Discaya na pumunta ng Kongreso at ni Sara Diskaya dahil meron silang pasabog, meron silang isisiwalat. Habang ang taong bayan po ay naghihirap sa baha, papasok baha, uuwi baha, ang mga politiko po na ito, lalong-lalo na ang mga nasa House of Representatives, ay talaga naman pong mga nabubuhay po sa karangyaan. Ang mga district engineers, regional directors, naliligo po ng kayamanan. Kalunos-lunos po ito. Hindi ko masisisi ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung makaramdam po siya ng matinding pagkadismaya at maluha pa sa interview niya sa GMA7. Talagang ito po'y nakakarimarim, nakakagalit, nakaka-frustrate talaga. Ito pong si Terence Calatrava, former Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Ito po'y tauhan pa po ni PBBM at nag-resign na ito. Si Congressman Roman Romulo, si Jojo Ang, Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Juan Carlo o si Arjo Atayde ng Quezon City, Nikki Briones ng AGA Party List, Marcy Teodoro ng Marikina, si Rida Robes, nako sa sa may amin to, sa San Jose del Monte, Bulacan. Leandro Jesus Madrona ng Romblon, Benjamin Benji Agarao Jr., Florencio Gabriel ng Waray Party List, Liodi Tariela, Reynan Arrogancia ng Quezon, Marvin Rillo ng Quezon City, Chodoro Haresco Jr. ng Aklan, Antonieta Yudela ng Zamboanga, Sibugay, Din Asistio ng Caloocan at Maribico Pilar ng Quezon City. Tanong lang natin dito kay Diskaya, bakit wala dito yung panahon na sila ay namayagpag noong 2016? Diba 2016 na mayagpag sila dyan Yan inamin mismo ni Sara Diskaya yan. Bakit hindi po kasama dito yung 2016 hanggang 2022? Mukhang 2022 pataas lang po ang kanilang sinasangkot sa kanilang mga sinasabing anomalya o pangkikickback, paghingi ng lagay, porsyento
sa House of Representatives sa mga proyekto na ibinibigay sa mga diskaya. Ngayon po, okay to, maganda to. Alam niyo po kung bakit. Mabubunyag at mabubunyag po kung sino ang mga kurakot, kung sino po ang mga dapat na tanggalin na sa pwesto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung ito po ay may katotohanan at kasama dito si Saldico at si House Speaker Martin Romualdez, nako, House Speaker, mukhang kailangan nyo po nang sagutin to. Kailangan nyo po na ito ay liwanagin, linawin sa publiko, dahil po masisira po ang inyong magandang imahe, lalo pa at nitong mga nakaraang survey, tumaas na po ang inyong survey rating. Maganda po ang tinatakbo ng inyong pagiging House Speaker. Noong 19 Congress, nakita po namin ang inyong pagnanais na mabuksan ang mga anomalya, mga EJK, mga problema nung panahon ni Digong. Pero ito pong panahon ngayon na 2022 pataas, ay kayo po'y sinasangkot sa korupsyon nitong mag-asawang diskaya. Sana po ay masagot po ninyo ito. At nakakalungkot lang isipin na habang kami pong mga Pilipino'y nalulubog sa baha, kami po'y nagpapasasa sa tubig ulan, kayo naman po ay nagpapasasa daw sa napakalaking kickback na binibigay ng mga diskaya. Sana po ito inyong masagot. Ngayon, eto na. Okay, 'di ba? Binuking si Saldico, etong sinasabing si Roman Romulo, etong si Arjo Artaide o Aitaide, etong si House Speaker Martin Romualdez, at ang ilan pa po na mga pinangalanan ni Curly Diskaya na mga politiko at mga engineer ng DPWH. Okay yun, walang problema doon. Kaya lang parang may mali, parang may kulang. Hindi nyo po ba napansin na 2022 lamang nagsimula ang pahayag nitong si Curly Diskaya? Kailan ba sila namayagpag? Actually, mas marami silang nakuhang projects noong panahon ni Digong. Bakit parang walang nabanggit ang mag-asawang Diskaya na patungkol sa kanilang mga proyekto noong 2016 pataas? Ayon naman kay Sara Diskaya, sila ay nakakuha ng mga proyekto sa gobyerno noong 2016. So kung totoo na sila ay na-scam ng isang tao na nagsabing taga DPWH at kailangan nilang maglagay para makakuha ng mga proyekto, na-scam daw sila niyan. So ibig sabihin, nagsimula ba silang maglagay noong panahon ni Digong 2016? Dahil diyan po umusbong, dumami ng napakarami ang mga proyekto na nakuha ng mga Diskaya, ng kanilang mga kumpanya. Di ba? Kaya bakit ganun? Parang may iniiwasan ba, may pinoprotektahan ba ang mga Diskaya? Oo, and dito na tayo, nagagamitin daw yung Witness Protection Program ng ating gobyerno. Sila daw ay tetestigo, sabi ni Rodante Marcoleta, patetestiguin at poprotektahan ng ating gobyerno ang mag-asawang Diskaya. Dapat po yun, tama po yun, pabor po ako doon. Dahil ang mga binabangga po nila dito ay hindi lang basta simpleng politiko, hindi barangay tanod, hindi barangay street sweeper. Ang mga binabangga po niya dito ay House Speaker at si Saldico at ang iba pang mga kongresista. Tama lamang yon para maproteksyonan sila. Pero Ma'am Curly at Ma'am Sara Diskaya, bakit po parang iniiwasan ninyo na mabanggit ang mga Duterte o yung term ni Duterte? Bakit po hindi ninyo sinimulan ang inyong mga pahayag noon pong panahon na kung saan sinabi ninyo sa harapan ng mga Pilipino, sa harapan ng mga senador, sa harapan ni Tito Soto, sa harapan ni Bato, sa harapan ni Rodante Marcoleta, na kayo ay nagsimula na makakuha ng napakaraming proyekto 2016 onwards. Diba? Yun lang ang tanong natin dyan. Ngayon dito, balik ulit tayo dito kay House Speaker Martin Romualdez. Speaker Martin,
Ako po ay supporter ninyo, ako po ay sumusuporta sa inyo. Nakita ko nung 19th Congress ang inyong magandang pamumuno, ang inyo pong matinding pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon po, na ang inyong pangalan ay dinadawit po sa korupsyon, dinadawit si Saldico at ang iba pa pong miyembro ng Congress. Kayo na po ang luminis sa bakuran ninyo. Tama yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na clean your house first. Speaker Martin, umaasa po kami sa inyo na hindi po ninyo kukonsintihin ang kahit anuman lang na irregularidad, kahit anuman lang na kahit singkong duling lang na pagnanakaw na nagawa po ng isang kongresista na nabanggit nitong si Curly Discaya. Sana po ay mapagbayad. Kung totoo po ito, laliman po ninyo ang inyong investigasyon. Sana po inyong maipaliwanag kung bakit po nasasambit ang inyong pangalan dito po sa napakatinding issue na ito na kung saan ang pangalan po ninyo ay binibigyan daw po ng 10 to 25% na porsyento para po makakuha ng proyekto ang mga Diskaya. Inaasahan po namin ang inyong paglilinaw sa issue na ito dahil po kami po bilang mga Pilipino ay nadidismaya na ang ating House Speaker Martin Romualdez ay nasasambit ang pangalan sa korupsyon. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo mo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.